sa radyo Bombo! Magandang umaga Pilipinas! Sa namang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw po ngayon ng Biyernes, Agosto 25, taong 2023 at mga kabombo ka Star Nation, ngayong araw po ang pagbubukas ng FIBA Basketball World Cup 2023. Sa ulo ng ating mga balita, Signal number 1 nakataas na sa ilang lugar sa Northern Luzon dahil naman sa Bagyong Goring. Ito namang Pilipinas, United States at Australia magdaraos ng amphibious drill sa Zambales ngayong araw. At sa ating FIBA Basketball World Cup 2023 update, rank 23 na Dominican Republic at kanilang basketball coach aminadong malaking hamon na makalaban ng Gilas, Pilipinas. Ito namang si Gilas coach Chat Reyes na sanay na raw sa mga puna at nanawagan na lamang ng buong suporta. Manhunt operation inilunsad naman laban sa tumakas na dayuhan mula ho sa ni-raid na POG facility dyan sa Pasay City. Ito namang chairman ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete makakatanggap ng Diamond Lifetime Achievement Award sa Iloilo Charter Day ngayong araw. At sa ating balita sa iba, yung dagat Russian President Vladimir Putin nagsalita na kaugnay sa pagkasawi ng mercenary group leader na si Prigozhin. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nakatakdang magsagawa ng amphibious landing military exercise ang Pilipinas, ang Estados Unidos at ang Australia. Yan ay ngayong araw. Ito ay bahagi ng simulation retaking sa isang isla dyan sa bahagi ng Zambales Province. At ayon nga kay Marine Deputy Commandant and Alon Exercise 2023 Director Brigadier General Jimmy Larida, ang isa sa highlight ng nasabing pagsasanay ay ang amphibious landing kung saan ang landing force ay mayroong Australian Defence Force, ganun din yung US Marines at Philippine Marines. Kasama rin mga kabombo ang ilang aktibidad katulad ng MAC opposing force upang gawing mas makatotohanan ang nasabing simulation. Inaasahang personal na masasaksihan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Australian Defence Minister na si Richard Marles ang naturang drill. Isasalang-alang din siyempre ang venue dahil malapit ito sa West Philippine Sea na nilinaw naman ni Larida na ang aktibidad ay hindi nakadirekta laban sa China at sinasabing ang drill ay very general. Anya, hindi ito idinisenyo bilang paghahanda sa isang partikular na kaaway. Nilalayo ng isasagawang pagsasanay na bigyan ang mga Marines ng kasanayan sa amphibious operations. Noong Agosto 14, sinimulan ng Pilipinas at Australia ang kanilang kauna-unahang joint amphibious training doon sa Darwin, Australia. Ang ehersisyong ito mga kabombo ay naka-target upang higit pang mapahusay ang interoperability at kahandaan ng dalawang bansa sa pagtugon sa ibinabahaging hamon pang seguridad ng kaparehong panig. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, uy, iba na ho talaga yung panahon. Tulad ngayon, may bagyo na naman ho. At may mga lugar, mainit naman ng panahon. Pero biglang bubuhos yung ulan. Nako, lagot kang bata ka. Matindi ho yung inaasahan ho natin na posibleng epekto rin ng mga dumarating na sama ng panahon. Mabuti na lamang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. Ito'y available in capsule for adults and syrup for kids. Also in 40 variant. So mula dito sa aming studio o kahit nasan ka pa, ay magandang balita talagang hatid ng Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 2023 FIBA Basketball World Cup Updates.
This is it mga kabombo. Ngayong araw na nga ang malaking aktibidad at aminado ang Dominican Republic na rank number 23 dyan sa ranking ng men's basketball. Ano? At yung kanilang team ay aminado na malaking hamon ang kanilang kakaharapin sa Gilas Pilipinas sa opening game. Sinabi ni Dominican Republic coach Nestor Garcia na bukod kasi sa mga manlalaro ay itinuturing nila ang mga Filipino fans na manonood sa laro na posibleng makaapekto sa kanilang performance. Hindi nito ikinaila ang labis na pagkahilig ng mga Pilipino sa paglalaro ng basketball. Sa ngayon ay hindi muna nila inaalala ang ilang makakaharap na grupo sa Group A na Angola at Italia dahil naman sa nakapokus umano sila sa Gilas Pilipinas. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Coach Garcia na bahagi po ng kanilang pahayag hinggil pa rin sa pagharap nila sa Gilas Pilipinas. Well, we're going step by step. Even in our exhibition games, we play thinking in our first important game is against Philippines. We don't think about Italy or Angola right now, really. We focus in our first game, that is in the beginning, you know, the first game is very important. And for the attitude, for how the team get confident, for everything. This kind of tournament, a tournament for one day, is one shot, you know what I mean? For us, we are focused only in Philippines. Well, we're going. Bahagi po yan ang pahayag ni Nestor Garcia na siyang coach ng Dominican Republic na nasa rank number 23 dito sa ranking ng men's basketball. Habang ang Pilipinas ay nasa rank 40. So mas lamang itong Dominican Republic pero kinakabahan din sila dito sa mga manlalaro ng Gilas Pilipinas. Samantala, nanawagan naman si Gilas Pilipinas coach Chat Reyes sa mga mamamayan na ibigay ang buong suporta sa basketball team ng ating bansa na sasabak dito sa FIBA Basketball World Cup. Sinabi nito na nasanay na siya dun sa mga puna tuwing nabibigo ang men's basketball team ng ating bansa. Hindi anya nito makontrol ang emosyon ng fans tuwing naglalaro sila kaya mahalaga ang buong suporta. Upang makaharap ang sino man ay nakahanda sila at nito nga makakaharap ng Gilas Pilipinas ang Dominican Republic na mangyayari dyan sa Philippine Arena. Narito ang bahagi naman ng pahayag ni Coach Chat Reyes. When I accepted this job, and I've told this to you guys over and over again, I knew that it was not going to be easy. I know there's a lot of public or social media disappointment or whatever, but you know, I don't know if I've gotten used to it or grown used to it, but I'm very thankful because I've been immune to it because I'm not in social media anymore. So that alone has already a big way of blocking the distraction, right? And for me, it's just relishing the opportunity. I mean, who gets this chance, right? To coach your national team in a tournament of this magnitude in your hometown. So I know there are a lot of detractors, but you know, I just always remind myself that you know, what we have here going on is special, and that's enough for me. That's enough for us, for the team, to just stick together and focus in, keep our heads down, and do the work. Bahagi po yan ang pahayag ni Coach Chat Reyes, ang head coach ng Gilas Pilipinas na nasa rank number 40 dito sa men's basketball at yan ay inaantabayan na natin sa mga aktibidad mamaya. Samantala, ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Kaugnay pa rin ng balitang yan, ang Philippine National Police naman nagpaalala sa mga pulis na magbabantay sa 2023 FIBA Basketball World Cup na tumutok sa trabaho at iwasang makipag-selfie sa mga manlalaro. Alamin natin ang buong detalye niyan sa ulat ni Bombo Marlene Padernos.
Maaga pa lamang ay naka-standby na ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa iba't ibang lugar upang magbigay ng seguridad para sa gaganaping FIBA Basketball World Cup 2023 ngayong araw dito sa ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, sapat naman ang bilang na nakakalat o bilang ng mga tauhan ng mga pulis na nakakalat sa iba't ibang estratehikong lugar gaya ng paliparan, billeting areas, gayon din sa mga pangunahing lansangang daraanan ng kanilang convoy. Pero pagdating sa mga lugar na pagdarausan ng laro, sinabi ni Fajardo na nakasuporta lamang ang pambansang pulisya dahil ang punong abalaan niya rito ay ang mismong mga organizer. Kaya naman hinihiling ng Philippine National Police sa mga manonood ang kanilang pakikiisa at pag-unawa dahil asahan na ang maigpit na seguridad na ipapatupad sa mga playing venue. Dagdag pa ni Fajardo, pinaalalahanan din ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga pulis na mapapasama sa deployment na tutukan lamang ang kanilang misyon na tiyakin ang seguridad at iwasang makipag-selfie sa mga manlalaro. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. Yes, Bombo Marlene. Okay. Dennis, so kung maalala nga magugunitan na noong isang taon ay umani ng kaliwat kanang batikos ang mga kawani ng Bureau of Immigration na magkaraang maging viral sa social media. Ito nga yung pakikipag-selfie ng mga tauhan ng naturang kagawaran sa K-pop singer na bumisita dito sa ating bansa. Kung maalala din ay batay doon sa datos na nakalap ng Bombo Radio Philippines ay aabot sa 2,589 na mga pulis mula sa National Capital Region Police Office at nasa 363 naman ng mga pulis yung ipinakalat ng Police Regional Office 3 at gayon na rin ang 2,904 na mga multipliers sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gagamitin naman yan bilang pagbabantay pa rin sa gaganapang FIBA World Cup ngayong araw na magisimula. Bombo. Okay. Oo. Bombo Marlene, sige, pakinggan siguro natin yung bahagi ng naging pahayag dito ni Colonel Fajardo ng Philippine National Police, Bombo Marlene. Binigay na directives po doon sa mga madedeploy po at nakadeploy na po natin PNP personnel. Dapat po ang kanilang focus ay yung pagbibigay po ng security doon sa mga delegates, sa mga well-known players. Hindi po dapat tayo nakikitaan ng mga ganito. Bagamat kahit police po ay mga fan din po yan ng mga basketball players po, especially yung mga NBA players po. Pero sana po ay we learn from our mistakes and lapses before na nakakalimutan natin na ang primary purpose po natin kung bakit tayo nag-deploy ng PNP ay para masiguro yung seguridad at kaligtasan ng mga players. Not only the players but the other delegates and staff na kasama ng mga players po na ito. So we will continually reminding our personnel to refrain from making selfies dun sa ating mga familiar faces. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Nasa 13 minuto na makalipas ang 7 ng umaga, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Inilunsad ang isang manhunt operation laban sa isang dayuhan na tumakas umano mula sa lugar dyan sa Pasay City ng sinalakay na Philippine Offshore Gaming Operator na ginagamit bilang detention facility para naman sa mga naaresto noong Agosto 1. At sinabi ni Department of Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano de Fort na nakatakas ang Chinese national mula sa naturang pasilidad na matatagpuan naman dyan sa lungsod ng Pasay kung saan siya ay pansamantalang nakakulong kasama ang 28 iba pang mga dayuhan. Anya, bumuo na ang Department of Justice ng isang tracker team na magsasagawa ng manhunt operation at kaugnay ho doon sa nawawalang POGO employee. Ang tracker team ay binubuo ng mga miyembro ng National Bureau of Investigation at Fugitive Search Unit at pati na ng iba pang tauhan ng Bureau of Immigration. Dagdag pa ni Clavano, hindi pa malinaw kung paano nakalabas ng naturang individual sa nasabing pasilidad.
Ang nawawalang Chinese mga kabombo, mga ka-Star Nation, at ang 28 iba pang dayuhan ay naharap naman sa mga patong-patong na kaso dyan sa Regional Trial Court ng Pasay City Branch 111 na partikular ho yung mga kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act number 8799 o yung Securities Regulation Code. Naharap din sila sa Department of Justice sa reklamo para naman sa cybercrime related fraud. Sinabi ni Clavano na ang co-respondent ng dayuhan sa reklamong may kinalaman sa cybercrime ay 85 Pilipino na naaresto rin sa mga opisina ng kumpanya na nasa ilalim ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sa iba pang mga balita, Sani puwersa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Land Transportation Office sa pagbabantay laban sa mga kolorum na school bus sa pagsisimula huya ng klase sa darating na Agosto 29 ng kasalukuyang taon. Sinabi ni Land Transportation and Franchising Regulatory Board Executive Director Robert Piig na mayroong nakatalagang tauhan nila at ng Land Transportation Office para bantayan ang pamamayagpag ng kolorum na school bus. Narawagan din ito sa mga magulang na suriin ang mga school bus na sasakyan ng kanilang mga anak. Dagdag pa dito, pinaalalahanan din ito ang mga driver ng pampasaherong sasakyan sa pagbibigay ng 20% diskwento sa mga mag-aaral na nababase sa batas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pa nating mga balita sa pagkakataong ito, mamaya abangan, makikikumusta ho tayo doon sa Hilagang Luzon kung ano na sitwasyon dahil may nakataas na ho dyan na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dahil pa rin sa Bagyong Goring. At ito ang ating antabayanan sa kabuuan ho ng weekend dahil nga dito sa posibleng epekto. Lalo't may inaantabayanan tayong malalaking aktibidad sa araw ho na ito at sa mga susunod pa hanggang sa pagpasok ng susunod na buwan yung tuloy-tuloy na event related ho dito sa FIBA Basketball World Cup 2023. Bago ho yan mga kabombo, dako muna tayo sa sitwasyon naman dun sa Japan dahil may mga nangangamba kaugnay ho dun sa pag-release ng tubig. Ito yung treated water na galing ho sa Fukushima. Ito at may radioactive materials. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Alaysa Eclarinal. Magandang umaga po sa inyo, Miss Hannah Galvez, isang kababayan ho natin mula ho nakabase na dyan sa Japan. Direktahan na ho tayo, ano na ho yung reaksyon naman ng mga residente dun sa Japan o dyan sa Japan kaugnay ho dun sa pag-release ng radioactive treated water mula sa Fukushima, Miss Hannah? Andun na yung official na release ng diluted and treated water mula sa Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. At ang reaction ng mga tao, of course, andun yung nervousness, fear, at lalong-lalo na yung tinatawag nilang reputational damage kasi nga maraming mga fishermen, malaki dito ang fishing industry at sila ay nag-export sa China, Hong Kong, South Korea, and many countries of the world ay affected talaga sila. Marami na yung tinatawag na import ban, lalong-lalo na ang China na more than 30% ay buyers or importers sila mula sa marine products ng Japan. So very much affected ang mga fishermen, the whole fishing industry. Hindi lang sa Fukushima, kundi totally banned na ang Japan sa pag-export ng marine products sa Hong Kong, China, and sa South Korea naman ay mga tao doon divided din. Locally, okay, going back to your question, Bombo Dennis, sa mga tao dito, andun naman yung trust nila sa, first of all, sa IAEA na andun yung operation o kaya yung discussion na it's okay. Andun yung go signal and the government naman ay sumusunod sila sa patakaran ng IAEA, that's International Atomic Energy Agency. And then yung World Health Organization sa kanilang tinatawag na global standard ng tubig. So mga tao, I believe most of the Japanese people ay nagka-trust naman sa kanilang government. Though there are
some opposition pa rin na ayaw nila na i-release pa ang tubig. Kaya hindi pa ngayon. It's only 12 years ago. So for them, alam nila yung life ng yung radioactive chemicals, hindi lang 12 years. It will be treated for a lifetime. Okay. May katanungan din ng aking katandem dito si Bombo Alaysa Eclarinal. Bombo Alaysa? Hana, sa aking panig naman po, gaano naman po katindi yung mga rally na mga kontra po sa release ng naturang treated water, Ma'am Hana? May mga nag-protest din, may mga street rallies din, pero hindi as, sabihin mo ng magulo, nung mga student days ko, sa UP ako, napapasama rin sa mga street rallies. Dito sa Japan, mas maayos sila. Of course, meron yung kanilang tinatawag na approval muna. May mga tao na despite of their business schedule, talagang lumalabas sila. Ang pinaka, sabihin mo ng popular na protest dito sa Japan ay sa Okinawa. Yun na yung kanilang opposition sa American base. But then dito sa may Fukushima, yung pag-release ng tubig, may mga grupo, discussion groups na nagdi-discuss sila tungkol sa yung positive and negative effect. Tahimik naman, ang mas kalmado ang mga nagpo-protest dito kaysa sa Pilipinas o kaya sa ibang bansa. Sa Okinawa lang yung medyo mas matindi ang kanilang pagpo-protest. So far, wala akong nare-receive na mga memo o kaya mga warning, mga advisory. And even yung Philippine Embassy, sabihin mo nang yung kanilang Facebook o kaya social media, wala akong nakita na circular o kaya memo this very day. So I think because of all the promotion o kaya tinatawag natin informational campaign ng Japanese government tungkol sa pag-release ng diluted water from the Fukushima Daiichi, and then yung IAEA na mismo yung kanilang top executive pumunta sa Japan last month, and well broadcasted siya. So I believe the Philippine Embassy here ay nakuha nila yung mga advisory or information na hindi naman nagkukos ng sabihin mo ng pag-aalala ng mga tao dito. Meron pa rin mga opposition but not as vocal as we expect them to be. Ang mas vocal nga dun sa South Korea and sa China. Okay. Sige, makiki-update na lamang ho kami kung may mga development pa hinggil ho dito sa mga development na ito. Miss Hana, thank you so much. Mula po dito naman sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Miss Hana Galvez, isa hong guro na nakabase doon sa Japan at tinutukan yung mga update hinggil ho doon sa pag-release ng tubig. Ito ho ay treated water mula ho sa Fukushima at ito ay radioactive water na na-treat ng mga eksperto doon sa naturang bansa. Mga kabombo, sa atin hong tampok na bayani, kaugnay naman ng nalalapit na National Heroes Day, mga kabombo. Ang atin hong tampok na bayani ay si Jose Maria Panganiban. Si Panganiban, mga kabombo, ay bahagi ng kilusang propaganda at naging parte ng La Solidaridad. Isa siya sa mga naging kaibigan ni Dr. Jose Rizal at nagambag din ng malaking partisipasyon sa Asosasyon Hispano-Filipino at ito ho yung lupon ng matatalinong Pilipino doon sa Espanya na nagpasimula ng mga propaganda para naman sa revolusyon. Ginamit siya ng mga unang bayani ho natin din at iba pang mga naglunsad ng revolusyon bilang inspirasyon. Itong si Panganiban ay gumamit naman ng pen name na Jumapa o JMP. At ito'y kumakatawan doon sa kanyang pangalan na Jose Maria Panganiban. Ito'y para sa kanyang mga akda sa La Solidaridad. Pumanaw siya sa edad lamang ho 27. Ngunit nag-iwan naman ng hindi matatawarang bahagi sa pag-usbong ng kamalayan ng mga Pilipino para sa paninindigan laban sa mga mananakop.
Dahil dito, ipinangalan sa kanya ang isang bayan sa lalawigan ng Camarines Norte at ito ay tinatawag ngayon Jose Maria Panganiban na isang bayan sa naturang probinsya. Samantala, abangan mamaya mga kabombo consternation dahil ang Philippine Coast Guard nangangailangan raw ng hanggang 600 million intelligence funds sa gitna ng tensyon doon sa China. Ayon ho yan sa isang senador. Bago ang balitang yan, dumako muna tayo sa iba pang mga balita. Bombolay sa mamaya, abangan din ang mga update hinggil ho sa ilang mga lugar dyan sa Hilagan, Luzon. Dahil kansilado na yung ilang biyahe ng mga sasakyang pandagat, bunsod naman ang unti-unting nararamdaman na epekto nitong bagyong Goring na ngayon ay nandyan pa rin sa hilagang silangan ng ating bansa. Ang tabayanan mga kabombo dahil may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 at posible pa hong umakyat ang kategorya ng naturan sama ng panahon bilang isang typhoon o kaya naman later kung sakali maging super typhoon. Samantala, iniimbestigahan na ho ngayon ng Bureau of Customs ang nadiskubring nasa 505 million pesos na halaga ng bigas na pinaniniwala ang naipuslit sa bansa sa magkakasunod na inspeksyon sa 3 warehouse doon sa Bulacan. Sinabi ni Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio na ang 202,000 na sako ng bigas na natuklasan sa loob ng industrial complex sa San Juan, Balagtas ay napag-alamang imported mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand. Kaugnay niyan, ang inspeksyon ng kawanihan sa nasabing warehouse ay alinsunod sa Chapter 2, Section 224 ng Customs Modernization and Tariff Act. Ayon nga kay Rubio, inutusan niya ang may-ari ng mga bodega na ipakita ang mga kinakailangang dokumento na susuporta sa pag-aangkat ng bigas na nakita ng mga otoridad. Gayon din, ang dami ng bigas na iniimbak nila sa mga bodega sa naturang lugar. Pinangunahan ni Commissioner Rubio ang inspeksyon kasama ang mga ahente ng Customs Intelligence and Investigation Service, mga ahente ng Manila International Container Port at ang Philippine Coast Guard Task Force Aduana. Dumalo rin sa isinagawang inspeksyon sina House Speaker Martin Romualdez at Representative Erwin Tulfo, pati na si Wilfredo Mark Enverga, gayon din si Ambrosio Cruz Jr. Kung mapapatunayang walang tamang importasyon at patunay na mga dokumento, ang kaukulang seizure and forfeiture proceedings ay isasagawa laban sa subject shipments para sa paglabag sa Section 1400 o ang Misdeclaration in Goods Declaration kaugnay ng Section 1113 na Property Subject to Seizure and Forfeiture na Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Samantala, antabay din mga kabombo, mga ka-Star Nation, abangan ho kung ano yung mga sitwasyon dyan sa pagdarausan ng mga ilang aktibidad kaugnay pa rin ng FIBA Basketball World Cup 2023. Antabayanan ho mamaya lamang. Samantala, sa dagdag pa nating balita, pinalalahanan ng Department of Education ang mga magulang at mga tagapag-alaga ng mga kabataan na huwag hintayin ang unang araw ng klase para naman ipa-enroll ang kanilang mga anak para naman sa school year 2023-2024. Ito'y sa kabila ho na maaari pa rin naman na tumanggap ng mga late enrollees ang mga pampublikong paaralan. Ayon kay Department of Education Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Francis Cesar Bringas, ito rin ay upang maisama na ang mga mag-aaral sa programming ng mga paaralan. Kung matatandaan, ang enrollment para naman sa school year 2023 hanggang 2024 ay nagsimula na ho noong ika-7 ng Agosto at ito naman ay tatagal hanggang sa ika-29 ng kasalukuyang buwan. Kamakailan ay nakapagtala ang Department of Education ng humigit kumulang ho sa 18.8 million enrollees para naman sa papasok na school year. Sinabi ng Department of Education na kasama ho sa bilang na ito ang mga pampubliko at pribadong paaralan. Gayon din yung mga state universities and colleges at local universities and colleges na nag-aalok naman ng basic education, gayon din ang Philippine Schools Overseas. Sa pagpapatupad ng nasa 2023 Oplan Balik Eskwela, sinabi ng Department of Education para ho sa school year na ito ay inaasahan ang nasa 28 milyon na mga mag-aaral na dadalo sa mahigit 47,000 paaralan sa buong kapuluan. Bagamat hindi pa naaabot ng Department of Education
ang inaasahang bilang ng mga enrollees para sa kasalukuyang papasok na school year. Sinabi naman ni Bringas na nananatiling kumpiyansa ang kanilang tanggapan na tataas pa ang naturang bilang ng mga estudyante sa mga susunod na linggo. Abangan ho mamaya sa ating international news, mga kabombo. Nagsalita na raw itong si Russian President Vladimir Putin kaugnay doon sa sinasabing pagkamatay ng leader na nag-rebelde sa kanilang panig. Itong si Prigozhin ng Wagner Group. Mga kabombo, mga Kastar Nation, ang tabayanan ho yan sa ating balita sa Ibayong Dagat. Yan at iba pang malalaking balita susunod na. Treat yourself to Chownu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, mga Kastar Nation, bago ho tayo umusad sa iba pang bahagi ng ating balitaan, ay makakausap ho natin, mga kabombo, mga Kastar Nation, ang isa ho sa mga opisyal na nakatuon ng atensyon dito sa bahagi po ng Hilagang Luzon, hinggil naman dyan sa mga paghahanda kaugnay sa epekto ng bagyong Goring. At nasa linya ng ating komunikasyon mula ho dyan sa lalawigan ng Batanes na nasa dulong bahagi po ng ating bansa, si Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Head Roldan Esdecul. Sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito, together with me, si Bombo Alaysa Iclarinal. Kumusta na ho ang sitwasyon dyan, Ginoong Esdecul, sa kalagayan ho dahil tayo'y naharap ngayon sa isang sama ng panahon. Magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga po sa inyo lahat at sa ating mga kabombo. Good morning po sa inyo. May mga pag-ulan na ho ba kayong nararanasan o kahit mga paghangin, dala ho nitong sama ng panahon na atin hong tinutugay-gayan, itong bagyong Goring at medyo lumalakas pa raw itong naturang sama ng panahon, Ginoong Esdecul? Yes po, sa ngayon po ay kagabi pa namin nag-umpisa maramdaman yung pabugso-bugso niyang ulan at hanggang ngayon ay naulan pa rin dito. So yan po yung epekto na rin po ito ng bagyo sa amin. Sa ngayon, ano ho yung pinakang tutok ko ng inyong atensyon? Paano ho yung ating mga paghahanda so far, Ginoong Esdecul? Dahil ito ho ay bagyo pa rin, kahit sabihin na hindi direktang tatama, ito ho ay isa pa rin sama ng panahon na maaaring makadulot ng epekto. Ano ho yung mga preparasyon? Sa ngayon po, mag-meeting pa lang ho ang PIDRA sa council meeting namin ngayon. Mag-PIDRA meeting pa lang po kami. So, malalaman pa namin mamaya kung ano po ang mga iba pang karagdagang preparasyon na gagawin natin. Bukod sa may naka-preposition na tayong mga food packs sa bawat munisipyo at mga paghahanda, ibang paghahanda po ating mga kababayan. Okay, si Bombo Alaysa po, may konting katanungan din na nais na iparating. Bombo Alaysa? Okay, kaugnay ho niyan, halos pangatlo o pang-apat na po itong sama ng panahon na lumapit po dyan sa inyo. Hindi po ba tayo kakapusin ng mga pasilidad sa pagtugon para i-secure po yung ating mga kababayan, sir? Sa ngayon naman po ay dahil hindi naman na dumidirekta sa atin ang mga naunang bagyo, nakahanda pa rin ho tayo, lalo na ho sa ating mga, siguro sa food packs natin na nakahanda ay available naman po at lahat ng tao ay medyo nasasanay na rin po sa patuloy na paghahanda, lalo na sa mga ating mga kagamitan o mga bahay, ganun po. Tuloy-tuloy naman po. Okay, kaugnay naman po niya na Mr. Dan, ano po ang inyong panawagan para sa kaligtasan ng lahat kung sakaling lumubha pa po yung epekto ng bagyong Goring? Kung sakasakali man ay mananawagan ako na maghanda pa rin na tayo kahit sabihin natin hindi direktang tama o tatama sa atin. Huwag po tayo magpakampante at patuloy na rin yung paghahanda natin para tayo ay nakahanda anumang sakunan darating sa atin.
Okay, kami ho naman sa Bombo Radio Philippines Ginoong SD Cool ay bukas. Kung kayo ho ay may mga panawagan bilang parte ng aming serbisyo publiko, kung kayo ho ay may mga panawagan na nais na iparating, at any moment pwede ho kayo makipag-ugnayan sa amin at maiparating ho sa publiko, sa mga stakeholders na nangangailangan ho ng mga abiso, lalo na ho yung ating mga kababayan na nandun sa maliliit na isla, dyan ho sa bahagi ng Hilagang Luzon. So tayo ho ay patuloy na makikipag-ugnayan ho kami sa inyo from time to time para sa mga development. Maraming salamat po. Yes, maraming salamat din po sa inyo lahat at sana patuloy niyong pagdasal na huwag naman po sanang tatama ang bagyo sa ating ngayong panahon. Maraming salamat po at magandang umaga. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Ginoong Roldan SD Cool. Siya ho ang pinuno ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Bagamat wala pa ho mga kabombo na direktang dinadaanan o yung tinatawag nating landfall, itong bagyong Goring, ito sa kasalukuyan mga kabombo ay naghahati din ng mga pag-ulan at inaasahan na sa kasagsagan ng itong weekend ay magdudulot din ho ito ng mga pag-ulan sa ilang parte ho ng ating bansa, lalo na dyan sa may northern portion ng Luzon. Kaya't iba yung pag-iingat ho, yung panawagan mismo ng ating pamahalaan hinggil ho dyan sa posibleng epekto. Ngayon ho, mga kabombo, ay may mga kinansila na biyahe ng sasakyang pandagat sa bahagi ng northeastern Luzon. Kaya ho, yung mga nagbabalak pa na maglakbay sa pamamagitan ng barko, bangka o iba pa na sasakyang pandagat ay i-consider ho natin yung kalagayan ng ating panahon. Sa tuloy-tuloy pa ho nating pagbabalita mga kabombo, nangako ang Maritime Industry Authority o yung Marina na itutulak ang ilan pang legislative agenda na mahalaga para ho sa pagpapabuti ng maritime sector ng ating bansa. Sa katatapos ho na 3 araw na mid-year performance assessment na isinagawa at kasama ho dito yung planning conference na idinaos ay nangako ang mga ahensya, partikular na ang naturang tanggapan na isusulong yung mga amyenda doon sa Republic Act number 9295 o ang Domestic Shipping Development Act of 2004. Para naman sa 20th Congress ay target nito na maisulong ang National Legislation of Marine Pollution Convention at ang National Legislation on Convention na idaraos sa Hong Kong. Sinabi pa ng naturang ahensya na bilang isang responsableng miyembro ng International Maritime Organization, layunin ng Philippine Maritime Industry na pagtibayin pa ang Bunkering Convention at yung iba pang mga pulong na isinasagawa bukod sa iba pang bagay mga kabombo. At hinahangad din ng naturang lupon na gawing digital ang sistema at infrastruktura nito, gayon din na makamit ang silver at hanggang sa gold na award mula ho sa Civil Service Commission na prime at itinuturing ho na pinakang prestigyoso pagdating doon sa performance sa mga tanggapan sa pamahalaan. At bahagi po ito mga kabombo ng kanilang target upang matukoy umano ang pag-improve o pagbuti ng kanilang serbisyo. Tinukoy din ng naturang lupon, partikular na ni Marina Administrator Hernani Fabia, ang mahalagang papel ng mid-year conference sa paghubog naman ng estratehikong direksyon ng kanilang tanggapan. Binibigyang din ng opisyal ang kahalagahan ng naturang conference para naman sa pagbibigay ng roadmap para sa mga programa ng ahensya na nagpuposisyon sa Maritime Industry Authority upang epektibong gabayan ang maritime industry tungkol naman sa pinahusay pa na katatagan. At ayon nga kay Director Luisito de los Santos ng Service Planning and Policy Service, ang mga resulta ng conference ay inaasahan naman na magsisilbing balangkas para ho sa bawat aspeto ng Maritime Industry Authority na naghihikayat sa isang maayos na diskarte sa pagsusulong ng sektor ng maritime. Samantala, hindi naman tumutol ang Pilipinas sa pagpapakawala ng Japan ng 1.3 million na metric tons ng treated radioactive na tubig sa Pacific Ocean mula sa nawasak nitong nuclear power plant na Fukushima Daiichi. Ito
ay sa pamamagitan o sa kadahilan ng kinikilala ng bansa ang technical expertise ng International Atomic Energy Agency sa nasabing usapin. Ayon nga sa Department of Foreign Affairs, patuloy din naman na tinitingnan ng Pilipinas ang isyong ito mula sa pananaw na science and fact-based at ang epekto nito sa katubigan sa rehiyon. Bilang isang coastal at archipelagic state, ang Pilipinas ay nagbibigay ng sukdulang prioridad sa pangangalaga at preserbasyon ng marine environment. Ayon nga sa isang ulat ng International Atomic Energy Agency, ang mga plano ng Japan na ilabas ang Advanced Liquid Processing System na treated water sa dagat ay magkakaroon ng kaunting radiological effect sa mga tao at sa kapaligiran at naayon sa mga nauugnay na international na pamantayan sa kaligtasan. Giit din naman ni Ambassador na gagawin ng Japan ang lahat ng posibleng hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng paglabas ng naturang wastewater sa dagat kahit na nagsimula na ito at hindi maglalabas ng anumang bagay na maaaring makaapekto sa kalusugan ng publiko at sa kapaligiran. Una nang pinuna ng grupo ng mga mangingisda na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o PAMalakaya ang Department of Environment and Natural Resources at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil sa kanilang kabiguan na manindigan sa naturang bagay. Mga din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating mga update hinggil ho dun sa kasong kinakaharap ni United States former President Donald Trump dahil ho may pahayag na rin yung kanilang kampo kung anong magiging partisipasyon ho nila doon sa nagpapatuloy na pag-usad ng naturang usapin na kinakaharap ng dating presidente ng Estados Unidos. Samantala, sa iba pang mga ulat, Bombo Alaysa? Kumuha naman tayo ng mga update doon sa ilang grupo ng mga mangingisda na nananawagan pa rin na ipatigil ang buong reclamation project sa ating bansa. Alamin natin ang update at detalye ukol dyan sa report ni Bombo Jovino Galang. Nanawagan ang grupong Oceana sa Department of Environment and Natural Resources o DENR na dapat ay bantayan at tuluyang patigilin ang lahat ng mga nagaganap na reclamation project. Sinabi ni Attorney Lisa Esma Osorio, ang Legal and Policy Director ng nasabing grupo, na walang katotohanan na nagkukulang na ang lupain na tirahan ng mga tao dahil sa lumulobong populasyon ay nararapat na magkaroon ng reclamation project. Hindi totoo yan kasi yung land use kasi natin ay hindi maayos, no? Yung land use planning, alam naman natin na parang yung urban development, siyempre mas mabilis siya, no? Rural, pero ito dapat tinuturgunan sa isang in a proactive manner. Kaya meron tayong comprehensive land use planning. Sabi na ng isang official ng DHSUD ay hindi dapat kung magpaplano tayo sa paano gagamitin yung mga lupa at mga areas natin sa loob ng isang LGU. Titingnan natin ba na yung tamang paggamit ng mga lupang iyon. At saka hindi totoo na kulang yung lupa kasi marami pang kailangan hindi pa nagagamit at kailangan pwede pa rin ma-redevelop na and it's not kasi parang ang easy solution there is parang sige gawa na lang tayo ng bagong lupa. Isa anyang problema ngayon ay ang hindi sapat na tamang implementasyon ng mga pabahay ng gobyerno. Magugunit ang pinahinto ng DENR ang ilang reclamation project sa Manila Bay dahil na rin sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung at the end of the day, yung sino ba makakapag-benefit ng mga development projects na to? So, yung mga reclamations na nangyayari na nakikita natin sa Manila Bay, ano ba yung plano nilang gawin? Di ba gagawan nila ng parang malls na naman, gagawan nila ng mga condominium unit, pero nakaka-afford ba yung mga tao? At sino ba yung nakakakuha ng mga trabaho sa mga areas na to? Hindi yung mga direktang naapektuhan dyan, yung mga mangingisda, gagawin mo ba? Yung mga ganun. So, ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa #1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation. Meron na ho tayong 17 minuto bago sumapit ang 8 ng umaga.
Sa mga karagdagan pa nating balita, natin hong tinutugay-gayaan sa umagang ito. Dalawa pang Pilipino ang kasama raw dun sa listahan ng mga natukoy na nasawi at na-recover na ho mula sa Maui wildfire at doon sa bahagi ng Lahaina sa Hawaii. Kaya naman umabot na sa 6 ang bilang ng mga kumpirmadong Pilipino na naitalang binawian ng buhay dahil pa rin sa naturang pangyayari. Opisyal na kinumpirma ng Maui County ang pagkakakilanlan ni Salvador Coloma, 77 taong gulang, mula ho sa Ilocos at Carlo Tobias. At ito naman ay 54 na taong gulang kabilang sa 6 ho ng mga pinangalanan na ibinunyag doon sa publiko ng mga otoridad sa bahagi ng Hawaii. Si Salvador Coloma, mga kabombo, ay bahagi ng grupo ng 9 na pamilyang naiulat na nawawala. Pinaghahanap pa ang iba pang mga individual. Ang sinasabi rito ay 8 miyembro ng pamilya nitong si Coloma, kabilang na ho ang kanyang may bahay na si Lydia Coloma, pati na ang kanyang mga kamag-anak na naiulat din na nawawala nitong mga nakalipas na araw. Na-update na, mga kabombo, ng mga otoridad ang para sa Maui bilang ito'y resulta ng kanilang isinasagawa pa rin na search and rescue operation doon sa mga apektadong lugar at may mga area na subject na for search and retrieval at mahigit 100,100 na mga individual nga yung sinasabing binawian ng buhay ay mahigit 100. Yung mga naapektuhan naman o nagtamo ng sugat ay daan-daan din at yung mga nagsilikas ay napakarami, mga kabombo. Sa ngayon, ang Federal Bureau of Investigation ay humihingi naman ng tulong doon sa mga miyembro ng pamilya at yan ay sa patuloy na pag-identify doon sa mga labi ng mga nasawi sa naganap na malawakang wildfire dyan pa rin sa Hawaii. Sa iba pang mga balita, mga kabombo at Castor Nation, napauwi na ng Department of Foreign Affairs ang kabuuang 108 Pilipino mula sa Kuwait ngayong buwan ng Agosto lamang, kung saan karamihan sa kanila ay undocumented na mga manggagawa sa bansang Gulf. Ayon nga sa nasabing departamento, partikular na ang Department of Foreign Affairs, lumipad patungong Manila ang mga distressed Filipino at dumating noong Agosto 15 at 16 sa Ninoy Aquino International Airport. Mula noong buwan ng Enero taong 2023, may kabuoang 5,940 na individual ang pinauwi ng Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at ang Overseas Workers Welfare Administration. Sa nasabing mga bilang, may kabuoang 763 ang pinauwi ng Department of Foreign Affairs lamang. Ang halaga ng kanilang mga tiket ay sinagot naman ng Department of Foreign Affairs Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs Assistance to Nationals Fund. Ayon pa sa nasabing departamento, majority o karamihan ng mga repatriated Filipinos ay undocumented workers na nananatili sa Philippine Embassy doon sa Kuwait. Ang nasabing repatriation ay pinangunahan ni Philippine Ambassador Jose A. Cabrera III at pinangangasiwaan ni Vice Consul Jose N. Mostajo. Pinuno naman ng ATN section ng embassy sa malapit na koordinasyon sa Migrant Workers Office doon sa Kuwait. Mga kabombo, mga Castor Nation, tayo ay dadako naman sa mga balita ng atin mga himpilan. Pero ito, mga kabombo, ay may kinalaman sa malaking aktibidad ngayong araw dyan sa bahagi ng Iloilo. Mga kabombo, si Dr. Rogelio M. Florete, ang chairman ng Florete Group of Companies, ay former at kasama ho ang iba pang mga individual katulad na lamang ho nitong si former Senate President Franklin Drilon at Jose Maria Chan at iba pang mga outstanding Ilonggos ay paparangalan ngayong araw ho yan. Ito'y Charter Day kasi dyan ho sa bahagi ng Iloilo City at inaasahan ho na iba pang mga aktibidad ang nakapaloob din dito ho sa naturang mga kaganapan. At kaugnay ho niyan, alamin ho natin ang report mula ho dyan sa ating himpilan. Dahil nga ang chairman ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete ay makakatanggap ng Diamond Lifetime Achievement Award dyan sa Iloilo Charter Day ngayong araw. Alamin ho natin ang mga update ng Bombo Radio Iloilo. Nakatakdang bigyan ng Diamond Lifetime Achievement Award ang chairman ng Florete Group of Companies na si Dr. Rogelio Florete kasabay ng Iloilo Charter Day ngayong araw.
Sa Executive Order No. 98 ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas, nakasaad na kasabay ng Iloilo City Charter Day sa Agosto 25 na isang special non-working holiday sa Iloilo City. Bibigyan ng parangal ang mga Ilonggo na may malaking kontribusyon sa pagunlad ng lungsod. Isa sa awardees ay si Dr. Rogelio Florete, na chairman rin ng Bombo Radio Philippines, bilang pagkilala ng Iloilo City Government sa hindi mapantay ang kontribusyon nito sa larangan ng mass media. Napag-alamanan si Dr. Florete ang siyang chairman ng Florete Group na binubuo ng media, banking, real estate development, pawn shop, bulk water distribution, aquaculture at mall development. Ang iba pang tatanggap ng Diamond Lifetime Achievement Award ay sina former Senate President Franklin Drilon sa larangan ng public service at ang singer-songwriter na si Jose Marichan sa larangan ng arts and music. Tatanggap naman ng Lifetime Achievement Award ang Filipino-Chinese businessman na si Alfonso Uy, hotelier na si Dr. Henry Chusoy, landscape architect na si Sergio Peña Sales, oncologist na si Dr. Engracia Cortez at Filipino chess grandmaster na si Eugenio Eugene Torre. Gaganapin ang awarding ceremony sa Grand Sing Imperial Hotel sa lungsod ng Iloilo. We have three who have shown that they are outstanding. Senator Franklin Drilon in public service. He has served the country in several capacities in the executive and legislative. We have Mr. Jose Marichan, who is not only known in the whole country but internationally known, and Dr. Rogelio Florete, who is an icon in the media industry. He started with a very small radio station in Iloilo City, and it has become nationwide. I have seen how Bombo Radio Philippines has helped in bringing the news to every person in every place in the country. Si Iloilo City Mayor Jerry Trañas para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo G sa Padios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa mga balita pa rin sa labas ng ating himpilan, ito namang si Vice President at Education Secretary Sara Duterte dadalo raw sa launching ng World Teachers Month sa Negros Occidental sa Buwan ng Setyembre. May pag-uulat ukol dyan at impormasyon ng Bombo Radyo Bacolod. Umaasa ang Department of Education Division of Negros Occidental sa pagdating ni Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa launching ng probinsya sa selebrasyon ng World Teachers Month. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Ian Arnold Arnaiz, Public Information Officer ng DepEd Division of Negros Occidental, ang nasabing selebrasyon ay gaganapin sa Setyembre 8. Aniya, nagbigay ng budget ang provincial government para sa selebrasyon at mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson ang nagimbita sa Vice Presidente na magbisita sa launching ng World Teachers Month ng probinsya. Hinihintay na lamang ang kumpirmasyon sa appointment ng Vice Presidente. Dagdag pa ni Arnaiz, umaasa itong dadating ang Vice Presidente para sa malaking event para sa mga guro at inasaan rin nitong mabigyan ng pagkakataon ang mga guro na makaharap at makausap ang DepEd Secretary at kanilang maihayag ang mga issue at concerns na kanilang hinaharap sa pagtuturo. Well, it's a happy occasion. Very welcome talaga yung ating Vice President at the Secretary ng Department of Education kasi isa itong napakalaking event para sa mga teachers at mismo ang ating Secretary at Vice President ang magiging bisita ng ating mga guro. Tayo dito sa Division of Negros Occidental ay talagang masaya sa balitang ito. Talagang we are looking forward na talagang dumating siya at makasama natin sa ating selebrasyon. Sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Macia Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Nagpaabot na ng pakikiramay si Russian President Vladimir Putin sa pagkasawi ni Wagner mercenary group leader Yevgeny Prigozhin. Si Prigozhin ay pinaniniwalaang kasama sa nasawi matapos na bumagsak ang eroplano nito doon sa Russia. Sinabi ni Putin na isang talentadong negosyante ang Wagner leader at inamin niyang nakagawa ito ng pagkakamali at nakamit ang nararapat na resulta.
Pagtitiyak ni Putin na gugulong ang investigasyon sa nasabing pagkasawi ng nasabing Wagner mercenary boss. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Putin ukol sa nasabing pagkasawi ni Prigozhin, kung saan maraming espekulasyon na kagagawan umano ng Russian military ang nasabing insidente. Ang Wagner mercenary ay aktibong nakikipaglaban sa Ukraine hanggang noong buwan ng Hunyo, na naglunsad si Prigozhin ng pag-aklas laban sa lider ng Russian military na agad namang napigilan ng mamagitan ang leader ng Belarus. Samantala sa ating international pa rin, ito namang hiniling ni Fulton County District Attorney Fannie Willis na kung maaari ay isagawa na sa Oktubre 23 ang pagdinig sa kaso laban kay dating United States President Donald Trump at 19 na co-defendant nito sa Georgia. Kasunod nito sa paghain ng isang defendant na si Kenneth Chesebro ng mosyon para mapabilis ang pagdinig na inaayon sa kanyang karapatan. Kung matatandaan, isa-isang sumuko sa Fulton County District Jail ang mga dating opisyal ni Trump at sila ay pansamantalang pinakawalan matapos magbayad ng piyansa. Nagbunsod ang nasabing kaso dahil umano sa tangkang pagbaliktad ni Trump sa resulta ng 2020 election na kung saan nagwagi noon si President Joe Biden. The 2023 FIBA Basketball World Cup updates. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, na imbitahan ang ilang miyembro ng Philippine basketball team na sumabak noong 1978 FIBA World Cup para naman sa opening ceremony ng nasabing torneo ngayong taon. Sinabi ni Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio na naibigay nila ang imbitasyon sa ilang miyembro ng Philippine basketball team na ginanap naman noong nakalipas na noong taong 1978 na ngayon ay pawang mga miyembro na ng coaching staff ng ilan sa mga inaasahan din ho ay dadalo. At kabilang ho dito sina Ramon Cruz, Padim Israel, Steve Watson, Paul Herrera, Marty Tierra at Rico Acuna at assistant coach Nemi Villegas. Ang mga miyembro kasi noong 4 na dekada na ang nakakaraan ay sina Alex Clarino, Federico Bocchio Lauchenko, Bernardo Joy Carpio at Greg Gosum. Ganon din si Nathaniel Castillo, Edward Merced, Cesar Teodoro at Cesar Iabut. Ang kanilang coach noon ay ang namayapang si Nicanor Jorge, ang founder ho ng BEST o yung tinatawag na Basketball Efficiency Scientific Training Basketball. Bilang host naman kasi noon ay otomatikong pasok na sa quarterfinals ang Pilipinas sa ilalim ho ng lumang format at kasabay nila ang defending champion na Soviet Union noon. Nanguna sa nasabing panahon para sa scoring itong si Ramon Cruz na mayroong average na 16.8 points per game, kung saan ay nagtapos ang Pilipinas noon sa pang-8 pwesto. Nakasama ng team ang para sa opening day, mga kabombo, sa listahan ang bagong inducted members naman ng FIBA Hall of Fame. Ang mga ito, mga kabombo, ay kinabibilangan naman ni na NBA great Yao Ming ng bansang China, si Penny Taylor ng Australia at Yuko Oga ng Japan, Katrina McLean ng USA, si Amaya Baldemoro ng Spain at Vladimir Marquez ng Brazil at maraming iba pa na mga awardee at binigyan din ho ng iba't ibang pagkilala. Ganon din itong si Sani Hedrawan ng Indonesia at ang coaching duo na sina Valerie Garnier ng France at Alessandro Gamba ng Italia. Habang si Carlos Loizaga naman mula ho sa Pilipinas ay ganon din itong si Zorab Sakana de Liz ng Georgia ay nabigyan naman ng posthumous award. Ang FIBA News Update ay inihatid sa inyo ng Arena Plus, ang official sponsor ng FIBA Basketball World Cup 2023 at Bombo Radio Philippines. Bombo Foreign Exchange Update.
Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, mga Kastar Nation, ang 56 pesos and 76 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos and 20 centavos ang katumbas. Habang ang Singaporean dollar may kapalit ho ngayon na 41 pesos and 79 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 15 pesos and 06 centavos. Habang ang euro ay 61 pesos and 40 centavos. Batay ho yan sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo at Kastar Nation, sa kabila po ng kalamidad na ating nararanasan, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!